ito na gumagano na sa daig. Itong hindorotot na ito. Sino nakakaalala sa ano nito, mga pangako nito, sa mga binitawang salita nito, no? Nung panahon na siya ay nakaupo. Na ikukumpara natin sa bagong administrasyon na patuloy sinusugpo yung kanyang pinangako. Yung pinangako ni Digong o mga kababayan na tinutupad ngayon ng administrasyon at ginagawan ng aksyon. Okay, so ito yung video, ito yung kabuuan ng video na kung saan mga kababayan, binitawan po na salita. Ang kaibahan ng salita ni Digong at kaibahan ng salita ng ating mahal na Pangulong si PBBM na sinasabi nilang weak leader. Ngayon, no, titingnan natin at kayo ang humusga kung sino talagang weak leader, kung yung gumagano sa dahi, no, yung mga ganyan-ganyan, or itong ating Pangulo na meron literal na nagagawa para sa bayan at para sa bansa. Let's all watch this. We're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project dito. Ayan i-pause lang muna natin saglit. Narinig nyo mga kababayan, siya mismo alam yung mga Ghost Project during his term to during his term. Tandaan nyo, during his term 2019 mga kababayan, nalaman niya na may mga Ghost Project, may sindikato sa DPWH at kumikita ng mga kickback. Pero may ginawa ba siya? Wala po siyang ginawa. Pero ito, tuloy So natin. the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminos-minosan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahul. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kasi baskin saang, if there's a table, if there's a single chair there, meron talaga yan. As the papers go back and forth inward. That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. At sabi ko nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table, dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga maabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap uli kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generation. Narinig nyo? Umamin mismo si Digong during his term to. Uulitin natin during his term. After ng DPWH, hinayag niya yung kanyang saloobin and wala siyang nagawa regarding sa korupsyon sa DPWH. Okay? 2022, nagsalita po siya muli. Sinabi niya, akala niya during na binigay sa kanya yung constitution power na yon. Okay, akala niya masusugpo niya, pero wala siya pa rin magawa. Mag-antay na lang daw tayo ng another Marcos na i-elect ng taong bayan, maybe someday or 'di ba? So etong na nga, dumating na ang mismong sinabi ni Digong. Dumating na po ang isang Marcos, 'di ba? Which is si PBBM po 'yon. Ano pong ginawa ni PBBM dito sa lumalaganap na korupsyon sa DPWH? Pakinggan nyo. Ng habagat ng bagyong Krising, Dante, Ademo. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magpumuri. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Dito ako natatawa sa mga napalakpak na kababayan. Ang plastic, no? Ang plastic ng mga pumapalakpak. Pero kung totoo sa mga kababayan, yung mga napalakpak sa likod niya at yung iba sa harapan niya, sila yung mga guilty, mga kababayan. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Totoo.
sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Para hindi na maulit. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Ayan mga kababayan, yung sinabi, ano yung kaibahan dito, nung sinabi ni Digong, si Digong kasi nag-give up na sa korupsyon Gumib up talaga siya sa korupsyon, aminado siya, di niya kaya. Pero itong si PBBM, nagsalita siya, ginawa niya. Ito po yung kaibahan, malaking kaibahan talaga. Sinabi niya sa kanyang SONA, and at the same time, yung isa sa publiko, ginawa niya po. Sinapubliko niya. Kaya nga plano, may usap-usapan ngayon ng planong tanggalin na ang ICI dahil ang ICI, takot sila na imbestigahan yung malalaking tao. Takot silang sagasaan yung mga malalaking balyena. Kaya ang dapat talagang i-appoint dyan mga kababayan. Naniniwala ako na dapat i-appoint dyan ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong ICI if ever na may bubuuin. Okay? Muli na ICI or katulad ng ICI. Dapat po si Senator Sonny Trillanes na ang iupo dyan kasama ng kanyang pangkat. Dahil napakatindi po yung tao na yan. Saan kayo nakakita? Untouchable siya ng mga Duterte. Pero yung mga iba, sila Magalong, sila Vince Dizon, para bang iwas na iwas sila sa mga Duterte. Parang takot na takot silang banggain ng mga Duterte. Di ba? No exemption po rito mga kababayan, karapatan natin na sambayan ng Pilipino matukoy kung sino talaga itong mga mandarambong. Bakit kayo naniniwala kayo dun sa 51 billion napunta sa tama yon? Naniniwala kayo na yung 51 billion nagastos sa tama yon? Sa flood control lahat yon, 'di ba? So kailangan maimbestigahan talaga yon, mga kababayan. Kaya nga itong ngawa ito si Amy dahil bakit daw wala ng budget itong flood control, itong infrastructure, mga infrastructure project. Dahil nga dito nagkakaroon po, 'di ba? Narinig naman natin kay Digong mismo, narinig natin dito nagkakaroon ng mga kickbacks. Dito nagkakaroon ng ng mga ghost project. Pero hindi niya masugpo, 'di ba? Ang sabi niya at least malesen. Kaso na lesson ba? Wala po. Misa wala, hindi nga niya natukoy kung sinong mga construction 'di ba? Contractor yung mga dapat kasuhan or nakipagsabuatan na contractor sa malalaking opisyal ng gobyerno, 'di ba? Hindi niya napangalanan. Pero si PBBM mga kababayan, pinangalanan niya, pinalantad niya, pinaimbestiga niya, pinakulong niya. Dito na lang natatakot ang ICI, mga kababayan, dito sa malalaking isda. Dito po sa malalaking sindikato, 'di ba? Ito ang takot nilang kalabanin. Alam niyo po yung takot nilang kalabanin? Triad. Triad po. Sino po nakapanood nung Rush Hour 2? Sino po nakapanood nung Rush Hour 3? Rush Hour ni Jackie Chan. Saka ni istorya po 'yon mga kababayan ng pag-iimbestiga ni Jackie Chan sa mga Chinese triad at European triad na miyembro ng mga triad syndicate, miyembro ng mga triad mafia. Diba? Na ngayon, totoo pala na may triad. Diba? Totoo pala na may mga ganitong klase ng triad sa buong mundo. Literal pala na nangyayari. Mga droga, mga child trafficking, mga human trafficking, 'di ba? Ayan, Ma'am Dolly Babe, shout out Ayan, mga kabengador, shout out po, 'di ba? Salamat po, salamat po sa pag-likes. Paki-like and share po Salamat po sa mga bago natin subscriber and followers. Ayan. So, eto naman mga kababayan, 'di ba? Etong
mismo kaya nabwisit na ito eh dahil ngalngal to si Amy, nabwisit na po itong si Senator Pampilo Lacson. Binira na po niya si Amy. Oo. Ito, pakinggan natin itong sinabi ni Senator Pampilo Lacson. Sinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbagit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang kwento ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mark Gonzalez. Hindi ka pala dumadalo eh. Ano na sinasabi niya eh? Ah. Parang bago gusto niya maging counterpart. Ah. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply.